balita ngan impormasyon nga angay hibroan mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika nga Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Maupay nga oras mga sangkayan inamon ni kanapulong edisyon ng sisultuan Agenda 8. Pinaunta naging mahindanon ang iyo pag-obserbar ang Semana Santa. Ako ay Federico Ramirez. Human pala ang Semana Santa, usa nga mahinungdanong nga taknahang Kristiyano nga pagtuo, yan nga edisyon han Agenda 8, kapartihan amon nagbibida ang mga aktibidad, mga ritual, upod mga tuluuhan hining espirituhanon nga aktibidad ng simbahan. Ako, Steffi Libarius. Tutok permi hamon kada semana ng edisyon ng Agenda Hotso. Ngan permi niyo makikita na Facebook pages and Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda Ha-8 ini masusundan ng mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Velyaba, BYRK Radyo Calgara, ng Berada Teleradyo, ha IBC 6 Hanpalo. Ini Jane Sanyanugay, ini an iyo Agenda Ha-8 Year 2. Agenda Hautso. RDCA Vindindorso ang makandidad na 196 billion pesos ang priority project ng Eastern Visayas. Ada report ni Ali Briz ang PIA Leyte. Ginendorso ang Regional Development Council Eastern Visayas o RDC8 ang 196.47 billion pesos nga kantidahin mga programa, proyekto o aktibidad para ang fiscal year 2027 aging lalauman makakasuporta sa infrastruktura, ekonomiya nga administratibo habugos nga rehiyon. Ang mga ginproponer nga mga programa ay naglalakip in 62.96 billion pesos para ang economic sector, 90.83 billion pesos para ang social sector, 88.20 billion pesos para ang infrastruktura, 6.81 billion pesos para sa administratibo, and 1.54 billion pesos para sa kalibungan. Durante ang first quarter RDC full council meeting, gintagan ni doon ni RDCA Chairperson Leyte Governor Carlos Jericho Pitilla nga ang mga ginendorso nga mga proyekto in pagpupunduhan ang magkalain-lain nga napili nga priority projects nga nagbabatonhan panginahanglanan katawhan, sugadhan infrastruktura, panlawasan publiko, edukasyon nga economic recovery, haluyuhan nagpapadayon nga krisis sa supply ng presyohan gasolina. Ang tawag ito, ang durang, ang iba ng iyo permisyon, pero di rin ay libre. So, can we do that? Perhaps we can do that. We'll just have to get some clarification from DOF, DILG, and DDM to make sure that dito na hindi mag-compromiso naman. Ang mga ginendorso ang RDC8 nga programa, proyekto ngan aktibidades para hanya nga tuig 2026 umabot ha 82.15% ang nahiupod ha National Expenditure Program ngan 77.19% naman ang napunduhan ha General Appropriations Act o GAA. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, inihi Alet Reyes, inin EU Agenda Ha-8. Programa National Commission on Senior Citizens nakakabulig ang mga kalagsan haluyuhan paggitaas ang presyo ang parapliton. Adin detalikan ay lindiya sa PIA Northern Samar. Dako ang bulig sa National Commission on Senior Citizen sa programa sini sa ilarom sa Centenarians Act of 2016 o Akto Republika numero 10, 868. Ini ang kadugangan nga benepisyo nga pribiliyo sa mga elderly labi na adto na edad 80, 85, 90 nga 95 nga nang benepisyo gihapon nga nakukuha sa centenarian o adto na abot 100 ang edad. Sa una nga semana yaon sobra 40 nga senior citizens nga mga taga-katarman ang nakakarawat tag 10,000 kada sayo. Salamat, salamat, salamat. Subayo ko bulong. Ang iba man, sugad na ito. Sa liwat sana benepisyaryo si Teresita Lopez, inagpahamtang sin pasasalamat sugad niya ka-timing siniya benepisyo tungod kay kagmamahal pa sa mga paraliton. Kung may da ako kakadtuon, napapadul ako sa motorsiklo ngan sa kamahal sa gasolina, dako sini ang bulig sa akon.
Dugang ni Jeffrey Hontilla sa National Commission on Senior Citizen, yan 43 nga nakalista sa mga taga-katarman ang makakatagamtam nga ini ay nag-apply sa una nga tuig. Nang sugad ni Hontilla para wara malikatan nga tanan nga kwalipikado makatagamtam sa nga programa, nakikig-coordinar sila sa mga bungto pinaagi sa Office of the Senior Citizens o OSCA, Municipal Social Welfare Development Office nga mga opisyal sa mga barangay para tanan may api. Dugang ni Hontilla para sa diri na nakakalakaw nga wara nakapas nga magkadto sa venue kundi ididdoan ginhimo nga payout, pwede nila kadtuon mismo sa irang mga balay. Pero kung di nila mahimo, an authorized representative kinahanglan magdara ID sa senior certification tikang sa barangay nga nagpapamatuod nga wala kapas ang benepisyaryo makakadto personal, authorized letter nga ID sa maklaim ang picture sa grantee ngayon kapot nga kalendaryo siton nga bulan nga pag-claim. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. 55 OFW nga muli tungod ng kasamo ka Middle East ginbuligan ng Department of Migrant Workers sa pagbalik ay mga probinsya. Ang detalye gahatag ni Sol Alarcon ng PIA Eastern Visayas. Padayon ang paghahatag bulig ng gobyerno pinaagihan Department of Migrant Workers nga hiton mga OFWs o Overseas Filipino Workers nga nangunguli na nga ni Harian 8. Sumala ka Attorney Lovely Aiza Vilayo Agliam, Regional Director ng Department of Migrant Workers o DMW din na aton rehiyon. Padayon ang pagpapatuman ng mga interventions ng gobyerno tikang pagsasakayan mga eroplano ti pabalik sa Pilipinas ngan pag-abot nganhi. May ada seryehin mga meeting ha mga PESO managers hay iba-iba nga probinsya rehiyon para may baruan kung ano ang mga programa nga serbisyohan mga local government units nga pwede maihatag ha mga nangunguli nga OFWs. Labot ini iba-iba nga hensya ng gobyerno ang nagbubobligay para hapsay nga makapanguli ha iratag sa nga lugar ang mga OFWs nga naapektuhan han gera ha Middle East. Meron din pong mga interventions na isinasagawa ang ating mga national government agencies. Recently lang po nakakuha ako ng communication from DOLE requesting for information ng ating mga OFWs na repatriate para pwede ding maipasok sa programa ng DOLE. Labot ini ade gihapan DSWD, pinaagyan era AX program, DTI, DOST, OWA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig nga iba pa nga mga kaapihan National Reintegration Network. Happy na kabago nga data han DMW, tika nga 55 umabot na ha 70. Ito ni hapan mga OFWs nga nanguli na hayratag sa tagsa nga lugar aton rehiyon, mahitungod han paglikay han gera ha Middle East. Tika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha. Association of Government Information Officers sa Sinirangan, Visayas, nagdumarahin Communication Cluster Emergency Meeting kasumbayhan krisis sa gasolina. Adi ang akong report. Nagkatitirok ang mga miyembro han Association of Government Information Officers sa Sinirangan, Visayas para han Communication Cluster Emergency Meeting kasumbayhan ginaatubang nga krisis nga padayon nga paghitaas han presyo han gasolina. Sumala ka nagiyo 8 President Attorney Jonalyn D. Chua, tumunghan katitirok han mga information officers amon pagkamayada komon nga kabatunan ha mga pitad nga ginbubuhat han gobyerno agon mabuligan ang katawhan ha pagsurapo hini nga krisis. Panuyog gihapon han agiyo nga maipahamtang ang tama nga insakto nga mga gios nga ginbubuhat ang gobyerno para maasistiran adton pinakaabektado nga sektor, haluyuhan mga nagkakalat nga fake news sa social media kabahinhin mga hinabang. Samtang ginpatapod naman ni PIA 8 Regional Head Rayan Arinto nga andaman na hensya umalalay ngan magpasilitar hin plataporma ha komunikasyon agud direkta ngan dagmit nga mahipadangat ang mga balita ngan impormasyon ngadto ha publiko. Ini nga aton mga reports, recent reports provided by our different IOs. This goes to show na may nakita mga efforts na hinihimo. So, dili nagkaabay-ana increases sa information ang mga government agencies. Continue providing information sa yung mga websites, sa yung mga Facebook accounts, all social media accounts para ma-inform natin ang publiko natin mga hinihimo. Dili masaling ang mga hinihimo ang gobyerno
Wala hingin mo ng particular agency. And for us PIA, to pick up those information para yun na laymanize at mga information mahatag natin na aton media, public hapon through our social media accounts. Tikang Philippine Information Agency Eastern Visayas, inihi Jean Sanyanogay, inian iyo Agenda Ha-8. EBMC gilansar ang susi nga advokasya han alakontrahan paggamit hin plastic. Ayon report ni Jasmine Kate Agosto han PIA Leyte. Opisyal nga ginlansar ang advokasya nga nurse susi para sa ospital na toxic free ha Eastern Visayas Medical Center o EVMC kung mapanawagan ha publiko ang pagminos hin paggamit hin plastic ngan lugod gumamit na hin mga reusable para hapor padayon nga panalipod han kalibungan ngan pati hapan lawas. Panuyuhin nga inisyatibo ang pagpaiban han kabug-at han itaas nga kadamuhan basura ilabi na ang plastic nga amon potensyal nga gintikangan han nakakahilo nga mga kemikal nga delikado ha mga pasyente ngan health workers. Hagin dumara nga waste audit ha EVMC ngan duha pa nga ospital han nakalabay nga tuig, masobra sa 70% han mga basura, intikang ha mga plastic ngan kadam-antikang gihapon ha patient care ngan single use nga mga gamit. Sumalakan Tony Dizon, Advocacy Campaign Officer han Philippine Healthcare and Mercury Waste Management, iginduduso ang sakto nga pamaagi han waste segregation agud matuhay ang paglabog han mercury containing materials sa mga ospital. Napakahalaga ng papel na ginagampanan nila, lalong-lalo na sa ating kalusugan pag tayo po ay magkakasakit, kung ang ating mga hospital ay mapapabayaan, lalong-lalo na doon sa pangangasiwan ng mga basura, ay mas makukontamina pa ito. Kung saan dapat sana ay mapapangalagaan tayo, mapapalakas ang ating katawan, mapoprotektahan tayo sa ating kalusugan. Kung sila naman ay may mapapabayaan yung ganitong klaseng posibleng maging kontaminasyon, lason ng mga kemikal, pag sasama-sama nito, pag hindi po ito napakasiwaan, ay magdudulot pa ito ng pinsala sa ating kalusugan. Nagpapadayon niya na ang era pagpapauswagin teknolohiya nga makakahimuhin produkto nga pareho gloves, mask, ngan aprons nga taluwas ngan magagamit otro. Gintagan gihapon doon ni Dizon nga direla dapat ha EVMC igpapatuman ang advokasya kundi dapat ini igpapasamwak pa ngan may maipakita nga epektibo nga resulta habog-os nga komunidad. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang New Agenda Ha-8. Nagpadayon ang kalisod sa mga tricycle driver tungod sa padayon nga pagsaka sa gasolina. Bisan pa sa gihatag nga fuel subsidy, daghan ang nagingon nga dili kinigo aron masustain ang ilang inadlaw nga pamasada. Usa sa mga napituhan mao si Renito Bulante, 64 anyos nga driver og miyembros na Biltoda. Mater niya ang iyang ginadawat nga fuel subsidy gikan sa lokal nga pagkamanan sa lungsod sa Naval nga mokabat og siyam ka gatos og 24 pesos sa katulong nga semana. Nakatabang-tabang pero kulang pa aron makasustenyo sa iyang pamasada. Nakadugang-dugang sa pagpalit og gasolina kay mahal naman. Di ako nakadugang-dugang lang. Katapusan 920 pesos. 24 mo siguro to. Kay 96 ang sukli sa kaligo. Gamay ra gud. Nakapuno-puno lang sa kada litro. So kay 920. Muubos nga ni kung napuno ka litro og may mga pasahero. Usa kadlaw. Dugang paniya ni ubos usab ang ilang kita tungod sa pagpunod sa pasahero. Ilabi na karon nga wala na klase o nagtipid ang kadaghanan sa paggasto. Medyo nung minus. Kay ang ubang mga tao di naman mga tuog. Naman murag kuwang man og sana. Kuwang og mga budget. Ubos gud labi na naron kay wala na eskwela. Tungod niini nagplano ang ilang asosasyon nga mangayo og pagtugot sa lokal nga pagamanan aron magtaas sa pamasahe. Kuwang man gud ang gihatag sa gobyerno sa ayuda sa among panggasolina. Og mao na yung pwede ang munisipyo nga mo taas pamasahe ug ilang pagbuot wa may mahimo. Kaya kuwang man gud ang gihatag nila nga sa among panggasolina kada semana. Og mangiyo ko sa gobyerno nga sana dugang-dugangan ang among ayuda. Bisan pa sa kalisod, aron na uban driver nga nagpasalamat gihapon sa tabang gikan sa lokal nga pangagamahanan. Pasalamat ako sa LGU sa Naval nga may konting tabang sa amuha sa kada semana kausa nga aron makatabang sa among pagpamasada nga aron makapalit mi og suwa, bugas
sa amo kamay tabang nga para sa subsidy sa gasolina Sa karon naglaom ang mga driver nga matuman ang saad nga dugang nga 5,000 pisong subsidy gikan sa nasyonal nga pagamanan aron makagaan sa ilang kahimtang. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo is Victoria, kini ang inyong Agenda Haotso. Hatod at sada balita yan na. Guti nga imahe ni St. Joseph Pausa, Milagro, Ormoc City, Milagroso. Hubog ang karigarad ginihimo na diri laha Semana Santa kundi pati ang mga espesyal nga okasyon. LGU palo nagdumarahon Ultimate Mula Bola Festival. Ini nga di ba pa nga mga ratsada himbalita masunod na. Gintutuuhan nga Milagroso inusa nga imahe ni St. Joseph nga nahimumutang nga usa nga kapilya Barangay Milagrohan, Ormoc City. Ang imahe in sugad-sugad lahin palito hin posporoan kadako inuna nga nadiskubrihan hinusa nga residente hamaihan nga panahon nakagurangan han Barangay Milagro. Hamahikitaan nakita nga gutiay nga imahe in forma ni St. Joseph ang kinikilala nga amay ni Jesus samtang nakaniya kalibutan. Sa Malacan Elinita Hernandez apohan nakadiskubre nga damo na nga natambal hini nga imahe hilabi aton may mga inaabat na kalawasan. Nagtutuo gihapon ni Elinita upo ni iba pa nga mga residente ngairain napapanalipdan hini nga imahe hilabi durante in kataradman sugad ang dako nga linog nga naeksperyensyahan ang Ormoc didhan tuig 2017. Ang kapilya ni Senior San Jose Hamilagro nakikilala na gihapon ngan permigin bibisita han mga deboto. Dili na laha kada Biyernes Santo Semana Santa na babaligya ang kilala nga hubhoban Kargaran Leyte kundi nagiging regular na ini nga kakanin ang mga tindahan ng pagkaon, ang mga kadiwa market nga ng mga espesyal nga okasyon. Subayan kasaysayan han bungto pinakakumon nga gibabaligyan hubhob didahan anay Turugpo Festival ang nagwayhan mga kabayo nga karabaw nga ginundang darahan reklamo bahin han animal rights. May tungod ini na milingin pamaagi nga mapadayon ang pagluto hini nga pagkaon gawasan pag-obserbar han mahal nga adlaw. Sa Malacan Grace Venturina usa nga hubhob maker han barangay Tinaguban Carigara Leyte nantika nga niya pagbaligyahan hubhob ha merkado durante tontabo upod na kada kadiwa market day nga di pa nga mga espesyal nga okasyon. Tikang hini naging mabakod nagihapon niya nga surok hin pakabuhi ang paghimo ngan pagbaligya han hubhob bisan san-o nga parte han tuig. Samtang ginatalinguhan naman ang local government unit ang Carigara nga mapreserba ang paghimuhan mga surundaron nga pagkaon habung to sugadhan hubhob agud pa man makilalahan mga batanon nga henerasyon ang importansya hini. Utro nga nagdumarin Ultimate Mula Bola Festival ang local government unit ang Palo habang kilalan ira panurundon nga pagkaon kada Semana Santa ang Mula Bola. Prentehan niya na nga pa sa isan ang magkarinan nga flavor nga iginsalakot ang traditional nga Mula Bola. Naging kukumpuneranhan ingredients nga ginili nga pilit, asukar nga luya. Haya na nga tuig ang 15 nga mga teams in gumamitin iba-iba nga flavors sugadan ube, nipa, langka, sago nga damo pa nga iba. Usaan Mula Bola han mga tradisyonal nga pagkaon han bungtuan Palo naging tatalinguha mapreserba agud pa man maging panurundon han mga umaabot nga henerasyon. Maurog nga pamilya habungtuan Palo amo ang nagaandam hini nga Mula Bola kada Semana Santa ngan iginahatag hin libre ang mga deboto nga nasimba nga nagsasakripisyo sugad man mga bisita nga nakadto pagkitahan Station of the Cross durante han Biyernes Santo. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alit Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. News and Information Center. Han News and Information Center, masobra 19 billion na release han GSIS como loan refunds ha 1.37 million members pensioners. 8ID, nagpapadayon han mas pinakusog nga gios, pangkamurayawan ha sinirangan Visayas. Tikang Han News and Information Center, aadihin ni Lupido han PIA Eastern Visayas. News and Information Center. Subayan direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mapagaan ang pinansyal nga pasanon han mga Pilipino daran krisis nga natubang yana igin patuman ang GSIS balik-ginhawa o loan moratorium through refund program han gobyerno nga magbabalik kan masobra 19 bilyones piso
pesos ha 1.37 milyon nga miyembro nga pensyonado han GSIS. As of April 7, 2026, ada na 373,704 ang mga kwalipikado nga nag-apply han refund o may katugbang nga 5.5 billion pesos. Ang refund ini babalik kin bug-os o lump sum han kanan tulo ka bulan nga hulog han loan. Para han karuyag pa mag-apply, mag-login la GSIS Touch App nga pilia ang member request form for loans, pilia ang loan moratorium through refund, i-check o i-confirm kung eksakto ang member data, pilia la ang loan mo ha GSIS nga karuyag mo i-refund ngan pindutan submit button. User Information Center. Hala niya sumat, padayon ang mas pinakusog nga paggios sa 8th Infantry Stormtroopers Division kontrahan ay bibilin nga miyembro han communist terrorist group nga nag-ooperate ha ilarom han Eastern Visayas Regional Party Committee. Sumalahan 8th Infantry Division ha siyahan niya tulo ka bulan han niya nakatuig, walo nga pagkaengkwentro in nagresultahin na ka-neutralize. Kasumpahini usa nga taas nga opisyal han NPA nag-surrender darahan padayon nga paghalpat ta ira ngan mas pinakusog nga operasyon pangkamurayawan han gobyerno. Sumalapahan ID ang pagsurrender labinahan hagtas na mga opisyal han NPA intigaman o indikasyon han pagluyan persa o liderato han grupo han mga rebelde. Dako naman nga bulig ang mas pinakusog gihapon nga suportan katawhan na komunidad upod na ang mga aktibidad pangkamurayawan kundiin iniin mas nga nakakapaghat han anay mga rebelde nga bumalik ka normal ang ira panginabuhi sa sosyedad ngan mag-ukuhin murayaw. Gintagan gihapon hindoon ang 8ID nga ang whole of nation approach nga pagsolbaran problema han insurgensiya pinaagihan padayon nga military pressure ngan pagpadangat han kaangayan nga maprograma ngan mga serbisyo han gobyerno in hinay-hinay nga nagpaluya han operasyon han EVRPC. Padayon naman ang panawagan han gobyerno ug ang 8ID labinahan na hibibilin pa nga CPP NPA terrorists nga hingpit na nga bayaan ang ira in papakigbisog ngan lugod pahimulsan ang higayon nga mabuligan han gobyerno pinaagi han reintegration program. Tikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha 8. Malas daw on Friday the 13th. Pero para mga miyembro han Barangay Esperanza United Farmers Association Incorporated, swerte ini kay hininga adlaw igintubyan ng Department of Agrarian Reform UDAR an era egg production nga pagkakakitaan. Swerte nga adlaw on Friday the 13th para mga miyembro han Barangay Esperanza United Farmers Association Incorporated habung tuhan matalom Leyte. Hininga adlaw, formal nga igintubyan ng Department of Agrarian Reform o PUNDAR, hamao nga grupo ang 192 nga mga ready-to-lay egg nga kamanukan para ira pagkakitaan. Pinangunahan ni Ellen Dico, Hepe han Program Beneficiaries Development Division ng DAR Leyte, ang mao nga aktibidad. Itong araw na ito ay simbolo ng pag-unlad, oportunidad at bagong simula para sa bawat pamilya makikinabang sa egg laying project na ito. Kaupo ng kamanukan ang kumpleto nga mga gamit para makapagtikang hindugang nga pagkakakitaan an mao nga grupohin mga benepisyaryo hin reforma agraryo labot ha kinikita nira ha pag-uma. Kanalipay mi nga gitagaan mi ana nga project kay aron pud nga nami makitaan lain nga makitaan. Then magpasalamat mi sa DAR nga atong mag-ingon bitaw ni Mama Tel nga nagkailangan ba daw mi og project pag kuan ko dawaton ba daw na naman ingon ko nga sige ato dawaton ato i-try nato kay basin di ay nya naa nakita naman jud nga nanay mga itlog so dako jud ang pasalamat. Naka-activat po dyan yung mga individual families po ninyo kasi from your organization wherein you are a member parang nabibigyan din ng additional income yung tagsa-tagsa yung bawat isang pamilya na miyembro ng organization. Kami po ay nagpapasalamat na ibinigay na ang project ng Secretary Estrella III at kay Presidente BBM Marcos sa aming natanggap na
RTL. Tiga nga Department of Agrarian Reform ini Jose R. Smith Soria an iyo kaagiyo ha agenda ha 8. Maayong oras mga kaigsuunan, sa karong edisyon sa Storyang Panlawas, atong hisgutan ang leptospirosis, usa ka sakit nga kasagarang mutaas ang kaso panahon sa baha ug kusog nga ulan sa Pilipinas. Ako si John Aaron Tambis. Ang leptospirosis usa ka bacterial infection nga gikan sa bakterya na ginatawag og leptospira. Kini kasagaran makuha pinaagi sa tubig o yuta nga nahugawan sa ihi sa ilaga ug uban pang hayop. Mosulod ang bakterya sa lawas pinaagi sa samad, sa panit o mata, ilong o baba. Ako si Carmen Jan Villasquil. Sumala sa datos sa Department of Health o DOH, ang leptospirosis usa sa mga sakit nga bantayan ilabi na panahon sa tag-ulan o pagbaha. Kada tuig, daghang kaso ang ma-record human sa kusog nga ulan o bagyo. Sumala sa report sa Philippine Statistic Authority o sa DOH, ang leptospirosis mahimong maresulta sa seryosong komplikasyon sama sa kidney failure, liver damage, ug internal bleeding kung dili dayon matambalan. Sa rehiyon sa Eastern Visayas, nagpadayon ng kampanya sa mga local health offices aron pay mangnuan ang komunidad bahin sa peligro sa paglusong sa baha o sa importansya sa pagpanalipod sa lawas batok sa impeksyon. Ang leptospirosis kasagaran makuha sa paglakaw sa baha nga adunay hugaw gikan sa ihi sa ilaga, ilabi na kung adunay samad sa tiil o panit. Aron malikayan ang leptospirosis, ginaawhag sa Department of Health ang publiko na likay na paglusong sa baha kung dili kinahanglan, kung magsulog og butas, kung malusong niini. Kinahanglan usab ang limpyo sa palibot aron malikayan ang ilaga nga nagdala sa bakterya nga leptospira. Ug mo-check up dayon sa adunay sintomas human maglusong sa baha. Ang mga sintomas sa leptospirosis naglakip sa taas ng hilana, sakit sa ulo, kasakit sa kanuuran, kapula sa mata, pagsuka o kakapot. Sa grabe nga kaso mahimong makaapekto ang kidney o atay. Kung makasinati og sintomas human maglusong sa baha o hugaw nga tubig, adto dayon sa pinakaduol nga health center o ospital aron makadawat dayon og tambal ug malikayan ang komplikasyon. Dapat healthy para happy. Gikan sa Philippine Information Agency, ako si Carmen Jan Villasquil. ug ako si John Aaron Tambis. Kini ang inyong Agenda 8. Hello, hi, mabuhay! Welcome to Cheka Trivia. Aadi naman ako maghahatag hinakakalipay nga cheka kay basta cheka bisan ano nga oras o panahon aktibo kita. Ako ang iyo waray butlaw nga ka-cheka, Bea Elaine Sugalan Gimba. In celebration of Women's Month, opisyal nga ginabrihan ang 4-day DTI Philippines Women's Trade Fair ha Robinsons Marasbaras Expansion Activity Area, Tacloban City. Pikanghan March 26 to 29, 2026. Magdirudilain nga mga produkto ngan baligya anigin presentaran 57 exhibitors han Women's Trade Fair tikanghan magdirudilain nga parte han rehiyon. Makikitaan ang magdirudilain nga baligya han Women's Trade Fair sugadan hand-woven bags, fashionable accessories, farm products, homemade wines, food and spices, wooden furnitures, handmade home decorations and desserts. Masasabtan naman ang efforts ng hard work han exhibitors di dahayra maghuhusay ng magrasa ng mga produkto. Ang dedikasyon liwat han women vendors in masasabtan di dahan no Women's Trade Fair. Naging marayhak naman ang Women's Trade Fair agihan ira aesthetic decorations nganhan katawhan nga nasingadahan no Women's Trade Fair. Makikitaan nga gintipunan hindamo nga katawhan ang nasabi nga trade fair. Tikang man na magdurudilain na partehan na rehiyon ang mga exhibitors, waray naman ini paginkausa para dirihira magkaurusa, magburubligay, ngan makestablisar ka magsangkay. Ini nga Women's Trade Fair inagpapabilin nga ang kababayinan in magkusog, magduruto, kay diri basihan ang imo sexualidad para imo kakayanan. Hagandamo hanausbong nga mga produkto tikang iba nga mga bansa aton kilalon ang aton sarili nga himo nga produkto. Siring pamanira, tangkilikin ang sariling atin. Salit kad na, bisita kita ha Women's Trade Fair.
This is Rod Brian Gimba, 22, Oras Eastern Samar, Philippines. Ini ang iyo Agenda Hotso. Sumat panahon. Ang kapasong ay naabat ang lawas ang tao, hindi eksakto kung ginsusukol, gamit la ang temperatura ang hangin. Mas eksakto ini nga pagbanabana kung iginuupod ang datos ang relative humidity. Ini nga impormasyon tinatawag nga heat index. Ha impormasyon han pag-asa an mapaso nga panahon han nagtikang na didahan Marso ngan ini magpapabilin kutob Mayo. Darahin ni ang DOST in regular nga mag-aatag hin forecast nung dan naman han pagkaada hinitaas nga temperatura han lawas indarahan kamaiha nga pagkababad hay taas nga temperatura. Sobra nga pag-physical nga aktibidad hamapaso nga panahon. Anidad usa nga tawo, itaas nga humidity, sobrang timbang, maiha o dingani pirmi-pirmi nga pag-inom han alkohol. Sintomas naman ng heat stroke amo an sobra nga pagbinalhas, sobra nga kakapoy o pagkaluya, pagkalipong han ulo, pagkalipong han natindog, maluya o diri ngani madagmit nga pulso. Saglit sagdo ng pag-asa ang physical Sanglit sagdo ng pag-asa ang paglikay hini pinaagiha paglimita han oras hagawas. Pag-inom hindamo nga tubig, paglikay pag-inom han tsaa, kape, soft drinks ngan alcohol. Pagsulot hinkalo ubado nga may adas leaves agud matahuban an butkon. Nganan pagbuhat han mga bruhaton hagawas kundiri magpingit an sirak. Ika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Robin Miñano, ini ang iyo Agenda Hotso. Habot nga han nagtitigagrabi nga krisis sa presyo ng produkto petrolyo, nga nan kabaraka han katawhan han posibleng nga paghingulangin supply, labaw nga kinahanglan ang kamatuoran. Sugad ini nga panahon hin kabaraka ang baliko ng diri ta mga impormasyon hindi la simple nga binuwa kundi ini hinungdan hin kabaraka anik baying nan mas labaw ang kasamok. May tungod ini kinahanglan ang kaangayan nga aksyon ng gobyerno kontrahan nagpipinasarang in fake news kasumpayhan pagtaga-krisis halana. Ang panindugan ng gobyerno hen zero tolerance sa mga diri tamang nga notisya in mahinungdanon nga pitad agud magpabilin ang kahapsay nga nang pagtapod han publiko ha gobyerno. Nagpahimatkon ang Presidential Communications Office o PCO ng Philippine National Police nga kakasuhan ang mga nagpapaluyo hindi tama nga mga impormasyon bahinhin kuno-kuno nga energy lockdown ng paghingulangin supply han krudo ngan gasolina. Diri la kay intermis ang epekto ng fake news hasugad hini nga sitwasyon. Ano sa nga tinuyaw nga paturapak nga post sa social media in pwede maghinungdan hin pagsaramok hin katawhan ang mga gasolinahan, pagtaguhin mga petroleum products, nga iba pa nga mga produkto nga ng kabaraka han mga mulupyo. Ha panahon ng krisis, ang mali nga balita inagiging instrumento hin panguwat nga pagsingabot han iba nga mga katawhan. Kita nga tananin may ada responsibilidad. Hausala nga pagpidlit o pag-share, pwede kita maging kapartehan problema nang pwede gihapon kita maging kapartehan solusyon. Sanglit ug sa mag-share, siguraduhon na iniin beripikado nga impormasyon ngan tikang ha opisyal nga mga ahensya ng gobyerno ngan matatapuran nga media outlet. Yan nga panahon ng krisis ang kamatuuran in sugad ka importante in supplyhin lana kahit tungod kay tamang impormasyon in nagsiserbi nga giyahang katawhan ngan mawawara ang kabaraka. Para han editorial ako si Ryan Arinto, ini ang Agenda Hotso. Iyo pala hinbatian ang pinakauring impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyohan mulupyo. Damang salamat ang iyong pagpupod ha amon hini nga edisyon. Kaming magpapabiling nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han riyon. Hasta sunod ngay gayon. Ini ang iyo Agenda Hotso Year 2. Agenda Hotso. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Hotso, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo ug kasunod gayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.